Kalbaryo ang bumalot sa Calbayog City noong June 2, 2007. Sa tahimik na barangay Katgaran, bigla ang nagising ang mga residente sa isang karumal-dumal na pagwawala. Isang gabing mag-iiwan ng 10 patay at 17 sugatan. Ang nasa likod nito, Danny Guedes, isang taong dati nang nakulong ng 7 taon dahil sa pagpatay sa sarili niyang nakatatandang kapatid. Pagkalaya niya, nag-asawa siya at nagkaroon ng anak. Ngunit noong Disyembre 2006, namatay ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Ito ang naging dahilan ng kanyang depresyon. Ayon sa kanyang mga kaanak at kapitbahay, si Danny ay mentally unstable, madalas hindi natutulog, minsan ay sa bakawan natutulog, at laging sinasabing may mga taong sumusunod sa kanya. Sa barangay, kilala siyang troublemaker. 2:00 ng madaling araw, nagsimula ang trahedya. Unang nilusob ni Danny ang bahay ng kanyang pinsan na si Emily Guades Ponce. Hawak ang 22 pulgadang itak. Una niyang tinaga ang asawa nitong si Benjamin. Pagkatapos, nagtuloy siya sa kwarto at pinagtataga ang mga bata, ang 7 taong gulang na si Eric na agad nasawi at ang 2 pang pamangkin na sina Benji at Marilyn na sugatan. Ngunit nakaligtas. Hindi doon nagtapos ang pagwawala. Lumipat siya sa katabing bahay ng pamilyang Hadulco. Patay ang 8 buwang buntis na si Gemma Hadulco at 5 anak nito. 2 pa ang sugatan. Sunod niyang tinungo ang bahay ng mag-asawang Candido at Maria Contreras. Patay si Candido. Sugatan naman ang kanyang asawa at mga anak na sina Jenaline at Danilo. Sa labas ng bahay, nasalubong niya si Carlito Liam. Tinangka niya itong tagain, ngunit nakailag si Carlito at bahagyang nasugatan lamang. Hindi pa rin huminto si Danny. Sumunod niyang binuksan ang bintana ng bahay ng pamilyang Lesis. Sa loob natutulog ang mag-asawang Eduardo at Enis. Patay si Eduardo. Sugatan, ngunit nakaligtas si Enis. Pagkatapos, nagpunta si Danny sa isang lamay ng pamilyang Ramada, kung saan pa siya nakainom bago umatake. Tinaga niya sina Francisco at Ernesto Ramada, ngunit nakailag ang 2, si Armando Ramada, sinaksak sa tagiliran. Tinaga rin niya sina Michael Kabir at Merna Manlapid, pero hindi sila napuruhan. Pagtakas niya, nakita niya ang paparating na motorsiklo ng mag-asawang Eddie at Jocelyn Gonzaga. Tinaga niya ang braso, panga at noo ni Eddie at sugatan din si Jocelyn, ngunit nakatakas sila. Pagkatapos ng sunod-sunod na pananaga, tumungo si Danny sa bahay niya ni Fortunato Borbana. Doon siya kusang sumuko dahil natatakot daw siyang mapatay ng pulis sa unay itinanggi niya ang mga krimen. Ngunit kalaunan, inamin niyang ginawa niya ang lahat upang palakasin ang kanyang anting-anting. Nang ipakita ito sa mga pulis, isa lamang itong maliit na papel na may nakasulat na salitang Latin.